Ngayong araw, makakausap po natin si Representative Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Magandang umaga po. Welcome po sa aming programa. Good morning po, Kong. Magandang umaga, Sander at Angel, at sa ating mga nakasubaybay sa ating programa. Magandang umaga. Good morning po, Congressman Ordanes. Good morning. Sir, Good morning. Nabalitaan niyo po itong panukalang batas na ire-refile po ni Senator Ping Lacson na pagbabayarin po o isa sa batas yung pagbibigay ng sustento sa ating mga lolo at lola o mga magulang na nasa katandaan na. We welcome the intention of the bill. Pero may nakikita kong implications dyan, lalo na yung pagdating sa ugnayan ng pamilya at responsibilidad ng Estado. So ano po ang inyong stand? Hindi naman ako kumokontra. Kaya lang, meron akong binabanggit na implications sa aspetong legal, ethical at cultural. Opo. Sa legal na aspeto, ay layunin ng batas na ito na suportahan ang mga kanilang matatanda, may sakit o incapacitated na magulang. Pero tandaan natin, we have to keep in mind factors such as familial abuse. Paano kung may history ng abuse, abandonment o matagal ng sirang relasyon ng pamilya, ng ugnayan, ng anak at ng mga magulang. Mahirap ipilit ang suporta sa pamamagitan ng batas kung may trauma o galit na hindi pa nalulutas. Sa ethical kong pananaw naman, ang tanong po natin, dapat ba talagang gawing obligasyon ng batas? Ang dapat sana ay kusang loob na pagmamahal at pagkalinga. Paano rin ang mga anak na gusto naman tumulong pero wala namang sapat na kakayahan? At sa cultural na aspeto, alam naman natin na mahalaga sa mga Pilipino ang utang na loob at pag-aalaga sa magulang. Pero sa totoo lang, hindi po lahat ng ating pamilya ay buo o maayos ang samahan. Sa panahon ngayon, maraming OFW, single parents at maliliit na household units ang nagiging dahilan na hindi na gaano kadaling mag-alaga ng matatanda sa bahay. Ngayon, meron ako isinusulong na National Framework for Senior Citizens Care. Opo. Kung saan, sinusulong natin ang integrasyon ng family-based, community-based at institutional care. Nakasaad kasi sa Philippine Development Plan at isa sa mga inisyatibo ng National Commission of Senior Citizens ang pangangailangang palakasin ang suporta ng Estado sa pamamagitan ng social pension, healthcare access, age-friendly facilities katulad ng Home for the Aged at community-based care centers. Ngayon, kung ipapasa naman natin itong Parents Welfare Act na walang sapat na safeguards para malipat ang burden sa mga anak na walang kakayahan. Kaya dapat balanse po ang pamilya bilang unang tagapangalaga, pero dapat ang Estado ay may malinaw na papel bilang safety net, lalo na para sa ating mga senior citizens na abandoned, neglected o mahirap. Kasi hangarin nating masiguro na lahat ng nakatatandang Pilipino ay hindi maiiwan. At ang suporta ay manggagaling sa pinagtamang malasakit ng pamilya at serbisyong pampubliko ng gobyerno. At inuulit ko, hindi ko kinokontra yung panukalang batas ni Senador Ping Lacson. Kailangan siguro magkaroon ng masusing pag-aaral. Opo, parang ang sinasabi po ninyo, Congressman, mas makabubuti po kung Estado po ang siyang magbibigay ng lingap sa mga nakatatanda, incapacitated, etc. sa pamamagitan po ng serbisyo. Serbisyo, yung mga kailangan, magtayo tayo ng mga Home for the Aged, mga facilities na yung community-based care centers na sa bawat barangay magkaroon ng mga
facilities na mangangalaga sa ating mga napapabayaan na mga senior citizens. Opo. Kasi mahirap kasi kamukha na nabanggit ko, paano kung walang kakayahan ang isang anak? O obligahin ba nating tulungan ang magulang, yung lang sarili nila ay hindi nila kaya? Well, pwede yan sa mga may kaya. Na talaga namang meron silang kakayahan pero hindi naman nila inaasikaso ang pangangalaga sa mga kanilang mga magulang. Pero ang sinasabi ko nga, paano kung walang kakayahan? Pangalawa, kung ang relasyon ay may mga usaping hindi nalulutas, binanggit ko na yung mayroong abuse or abandonment na nung bata pa ay pinabayaan itong anak, paano gagawin natin doon sa mga ganong sitwasyon? Dapat pag-aralan. Opo. Siguro mas maganda na ayusin muna, no? Ipag-aralan itong batas na ito dahil nga may mga loopholes po tayo nakita. Pero sa inyo po, Congressman Ompong, ano po ba yung mga kasalukuyang hakbang ng inyong tanggapan upang matiyak nga po na meron po tayong sapat na suporta sa mga senior citizens sa wala pong pamilya o yung mga inaabandona na? Meron na tayong programa rin na yun ng mga napapabayaan. Ay meron tayong pinapagawang mga home for the aged pero kulang rin naman kasi kulang ang suporta ng ating gobyerno. Hindi naman natin hindi natin kaya sa ating sa amin na wala naman kaming wala kaming pinansyal na kapasidad. So dapat ang gobyerno mismo ang gumawa ng paraan. Kasi kamukha nitong napapabayaan kasi ang aming sektor. Yung aming matagal na pinaglalaban na Universal Pension Act na kahit papano ay alam niyo mga senior citizens makatanggap ng konting ayuda mula sa gobyerno. Kami ay masaya na pero napapabayaan hindi kamukha ng Universal Pension Act na matagal na namin pinaglalaban, nakarating sa Senado. Pero hindi kami napagbigyan. Ang dahilan, walang pondo. Yan ang sinasabi ko dapat magmula sa gobyerno ang paglingap sa ating mga nakakatandang sektor. Yun pong Universal Senior Citizens Pension na inyo pong sinusulong, ano ho ang magiging estado po nito sa 20th Congress? Actually, nirefile ko na nitong pagbukas namin ng 20th Congress. Nirefile ko na. Opo. At hopefully, madali na yan kasi refiling lang naman. Siguro hindi na kami mahihirapan. Madali nang iakyat sa Senado. At sana naman yung mga senador natin ay mabigyan ng pansin. Dahil maraming umaasar yan. Maraming nangangarap na kahit papano ay makatanggap ng buwan ng pensyon mula sa ating gobyerno. Sana naman ang mga senador ngayon na nakaupo, bago mga senador, ay tulungan ang ating mga sektor na nakakatanda na maipasa na itong Universal Pension Act natin. Opo. So hanggang hindi pa po na ipapasa yung inihain nyo pong panukalang batas, ano po yung ginagawa ng inyong party list upang mapaigting yung access ng ating mga nakatatanda, yung mga senior citizens sa libreng serbisyong medikal, gayon din po sa legal? Well, actually meron akong programa ngayong taon na to, yung medical mission para sa mga senior citizens. Na kung saan pupuntahan natin mga seniors, merong medical mission na gagawin, may doktor, mayroong gamot, libre, para yung mga monthly maintenance ng ating mga senior citizens ay maibigay natin sa kanila. Itong Agosto ay ila-launch namin yan. Siguro tuloy-tuloy na to.
Sa inyo po bang datos, Congressman Umpong, gaano po ba kadami yung mga senior citizen na talagang hindi po, kumbaga, inabandona na nung kanilang mga anak? At ito po ba mga home for the agent po natin, Kong, ay dito lamang po ba sa Metro Manila o buong bansa? Meron po tayo niyan. Pero tayo, kaya lang po konti nga. Nagpagawa tayo ng home for the aged sa Bohol, pero hindi pa rin naumpisahan kasi nga kulang sa gamit, kulang sa mga facilities. Opo. Kailangan kasi nga yung tulong ng gobyerno. Una-una, wala tayong tao. Kung meron tayong mga nakikitang abandonado, nire-repair lang natin sa DSWD at ipinadadala nila rin sa kanilang mga home for the aged facilities. Opo. At siguro po yung mga Ano po yun, Kong? Sa ngayon kasi yun lang ating nagagawa kasi nga wala tayong kapasidad na mag-alaga ng mga senior citizens na abandonado, napapabayaan ng mga pamilya. Kaya nire-repair lang natin sa DSWD. Opo. And with that, Congressman Ordanes, maraming salamat po sa inyo, Sir Ompong. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa at muli magandang umaga sa ating mga nakikinig, lalo na ang ating mga minamahal na mga senior citizens. Good morning. Good morning din po at maraming salamat po.